Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Monte programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagal na pagkabayan, akala mga paninira, at totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang suskutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama nyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pinagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 118 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 64 na mga comments. Edel Toto Balduisa. Meron siyang 46 na mga comments. Nandiyan rin po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 43 na mga comments. And Robel Ferrer Official. Meron siyang 32 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong like, lagi pong nasi-shares ng ating mga videos at doon sa ating mga viewers na nasubscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin mga kabayan at po mga suki, mga early birds, yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin po si Nonoy Florin Hills from Mandawi City of Cebu, Trening Lozano, Margarita Figaro. Nandyan rin po si Elsie Adaman, Masking Digma, Erlinda Balarasa, Mayeth Sibuhano. I-shoutout rin po natin si Anjo Caria, ating pong haters mga kabayan. Nandyan rin po si Leticia De Fernando, Vincent Coronado, Jenna G, Misato Lanada. I-shoutout natin si Emmy Mapalan, Jupay Caligua or Kaligi Quito. Nandiyan rin po si Derek Erwina Argilies and hi to Derek William Mayo. At syempre, i-shoutout natin ating po mga pinalangga na mga legends, mga senior citizen. Hello po, kumusta po ang lahat? And of course, i-greet natin ng happy birthday si Vicky Acosta, ang pretty friend ni Sharon Di Hoya. Happy birthday! And also happy birthday kay Marnel Sadura Mariano na nandyan sa Dubai. Siya ang kapatid ni Myra Mariano. Again, happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? So today is January 14 at saka Tuesday mga kabayan. So nakamubo na ba lahat mga DDS? Nakamubo na ba lahat sa nangyari sa rally kahapon sa INC mga kabayan? Nakamove on ba? Ang tinanong ko mga kabayan, yung mga DDS. Kasi nga 'di ba noon pa man, hindi pa nangyari yung rally mga kabayan, 'di ba sinasabi nila na malapit na daw yung katapusan ni PBM, malapit na daw, ilang oras na lang, ilang araw na lang daw mga kabayan. Hanggang umabot sa January 13, ang rally ng INC kahapon mga kabayan, natanggal ba sa peso si PBM? Sige nga DDS, natanggal ba sa pesos BBM? At saka ang dami nga nilang mga post makabayan, 'di ba kung maalala natin? Like for example, ito pong post ni itong ni Nelson sa si Channel 167 makabayan. Nakita ko ito, that is 4 days ago yata if not mistaken. Kasi meron kasing nagtanong makabayan, meron nag-message sa kanya na si PBM aabot ba daw sa 2028 makabayan?
Makakaabot pa sa 2028 si PBBM. Tas kanyang reply mga kabayan, sabi niya, 2028, January 13 lang, tataob na si Bangag. Tas tumawa si mga kabayan. Sabi niya po, January 13, tataob daw si PBBM. At dito rin po sa post, ni Princess Maui Makabayan, this is the other day, sabi niya, live, may kinakabahan na. Sabi niya, kapalaran ni BP Sara. May kinabahan daw Makabayan kasi daw dahil po sa rally ng INC kahapon. Marami sila mga sinabi na kung saan nag-declare sila Makabayan, sure na sila na si PBBM ay hanggang kahapon lang daw kasi rally ng INC Makabayan. Nangyari ba? Natanggal ba si PBBM kahapon mga kabayan? Di ba hanggang ngayon, presidente pa rin? Presidente pa rin si PBBM at napaka-busy mga kabayan. Di ba meron siyang meeting kahapon? Meron siyang trilateral meeting mga kabayan. Kasama niya doon si Biden and also yung pati rin po yung presidente or prime minister ng Japan mga kabayan. Di ba ka-meeting niya? Para ito sa relasyon po ng Pilipinas, ng Japan, saka ng US para iinit pa mga kabayan. So kahapon, maraming nadismaya. Sino sila si Ivan? Siyempre mga DDS kasi nga nanghangad sila na sana daw natanggal na si PBBM. Pero hindi nangyari mga kabayan. Isa rin po sa nadismaya dito sa INC, sa nangyari po sa rally ng INC, ito pong si Kapitan Gago mga kabayan. Umiyak na lang siya. Wala siyang nagawa mga kabayan, kundi umiyak na lang, tumawa na lang kasi daw walang nagawa, walang nangyari sa rally kahapon ng INC. At meron na po siyang banat sa mga vlogger mga kabayan. Merong banat. Kasi nga nabasa na pala niya o nakita na pala niya yung mga vlogs namin tungkol doon sa NBI. Galit na galit ang gonggong. Sabi niya, bring it on. Gusto ba daw natin ng revolusyon mga kabayan? Maghanda na tayo. Sabi niya, maghanda na tayo kasi daw gusto niyang magrevolusyon mga kabayan. So mamaya, ipapakita natin ang video ni Kapitan Gago. So before na mag-proceed mga kabayan, meron mo ng question sa Sir Ivan. Ano yan Sir Ivan? May tanong ako tungkol doon sa nangyari sa rally kahapon. Ano ba ang inyong napansin mga kabayan? What do you mean Sir Ivan? Sa tingin nyo ba, is it a political rally yon? Or is it pro Duterte na rally yon? Or is it sila ba ay nag-stake doon sa kanilang layunin na para sa kapayapaan mga kabayan? Peace and unity ang rally na yon. What do you think? Please comment sa baba, babasahin nyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? And after that, after po mabasa na si Ivan ang inyong mga comment mga kabayan, meron ko ilalabas po ng mga ebidensya na kung saan ito po ang aking pananaw. Okay? So don't forget, i-comment nyo sa baba kung ano yung napansin kahapon sa rally ng INC. But before that, dito muna tayo po sa balita tungkol dito kay Chavit Singson mga kabayan kasi nga maraming nagulat dito. 'Di ba si Chavit Singson kahapon, siya po ay nag-declare na siya na po ay aatras sa kanyang kandidatura sa Senado mga kabayan. Kasi according po kay Chavit Singson, sabi niya, ang desisyon ko po, hindi na po ako tutuloy sa aking kandidatura sa Senado. Hindi po biro ang kampanya, lalo na ang trabaho ng isang senador kung talagang magtatrabaho. At ayaw ko pong ipilit kung aking kalusugan ang maaaring magdusa. Dahil daw ito sa kanyang health reason mga kabayan, dahil ito sa health reasons. Kaya humihingi ako ng paumanhin sa mga nagbigay ng kanilang oras, lakas at suporta para sa kampanyang ito. Okay, so yan po ang kanyang sinabi mga kabayan. Dahil daw sa health reasons, dahil daw hindi biro ang pangampanya, hindi rin po daw biro kung ikaw na ay isang senador at saka kung ikaw magtatrabaho, hindi daw biro mga kabayan. Pero alam nyo ba, para sa akin, hindi talaga ito ang kanyang rason mga kabayan. Si Chavit Singson, siya po ay very healthy mga kabayan. Di ba nakikita ho natin siya, lagi po siyang napupunta sa iba't ibang lugar. At sa kita natin po sa kanyang mga interviews, sa kanyang mga videos, sa kanyang vlogs, meron kasi nag-vlog sa kanyang mga kabayan, napaka-healthy po ni Chavit Singson. So what I think,
Dahil siya po ang nag-decide mga kababayan, siguro nakita niya na hindi siya mananalo. Sayang lang kanyang oras mga kababayan. Di ba napansin natin sa kanila po mga senatorial survey? Sa sunod-sunod po sa senatorial survey, for example sa SWS, sa Pulse Asia, doon po sa Publicos, at saka yung Tangerine mga kababayan, di ba palagi pong nasa nasa 22 yata if not mistaken, pang rank 22 lagi, 22, 23, 24, ganyan po lagi, di ba, itong si Chavit Singson. So, napakalayo mga kababayan. Kaya siya nag-decide na hindi na lang siya tutuloy kasi nga sayang yung oras mga kababayan na hindi naman siya talaga mananalo. Di ba? Guess ba si Ivan? And also, kahit titingnan ho natin, doon po sa survey ng mga isinagawa po ng mga DDS makabayan, for example sa ArtsLight, alam ba natin yung ArtsLight? Yan po ay DDS po na survey page makabayan. Meron pang isa, Presidential Tracker. Di ba alam mo natin yung Presidential Tracker? At saka dito po sa ArtsLight at saka sa Presidential Tracker makabayan, ang kanilang survey, laging naunguna dyan si Kibuloy. At minsan pa, si Bato makabayan. Number 1 si Bato, ang second si Kibuloy, o minsan si Kibuloy yung una, si Bato yung second makabayan. At lahat ng mga PDP lineups nandun po sa survey na isinagawa po ng ArtsLight, pati rin po yung Presidential Tracker makabayan. So sure na sure tayo, yun po yung mga DDS. Kahit ito pong si Chavit Singson, siya po suportado po ng DDS makabayan and also some of the Marcos loyalist. Kasi nga diba si Chavit, meron po mga Marcos supporter na siya po ay sinuportahan makabayan. Hindi pa rin po nakakaabot sa top 12. Napakalayo makabayan. So ito po ang rason malamang ni Chavit na siya po ang nag-decide dito na hindi na po siya tutuloy sa kanyang kandidatura bilang senador makabayan. Okay? So anyways, babalik tayo. Doon po sa nangyari sa rally kahapon makabayan, di ba sinabi po sa pamunuan ng INC na wala po dapat babanggitin doon na mga politiko makabayan at dapat wala rin po doon na mga politiko. Correct if I'm wrong? Di ba sinabi niya makabayan, umiiwas doon ang mga politiko? Kasi nga di ba sinabi po ng pamunuan ng INC, bawal doon na meron kang dinadapigan po na politiko makabayan. Ngayon, nakita ho natin kahapon, di ba nandun po si Bato de la Rosa, nandun po itong si Bongo, nandun po itong si Robin Hood Padilla, at saka ito pong si Tolentino makabayan. Di ba ang lineup na yan po ay DDS. Alam natin yan. Kahit ito pong si Tolentino, sumixi siya dito sa grupo ni BBM, pero siya po ay DDS makabayan. Di ba pumunta sila kahapon, kitang-kita talaga eh. At saka una kong nakita makabayan, doon po sa Facebook page ni Robin Hood Padilla. Napasika talaga eh. At saka nakita ko rin po makabayan, pati nga si Greco Belgica. Kilala ba natin si Greco makabayan, yung DDS, at saka nag-fist bump pa nga eh. Nag-fist bump Sir Ivan? Yes, nag-fist bump itong si Greco Belgica. Tingnan nyo. O diba, Duterte na Duterte talaga ang dating makabayan. Tapos sasabihin po ng mga INC members nung iba na ito daw ay para po sa kapayapaan makabayan. Wala na ditong ang INC hindi daw dito nag-take ng both sides makabayan. Okay, so pupuntahan natin ito pong si Bato de la Rosa. Kasi dito nakatawa po ang kanyang sinabi makabayan. Ang kanyang pagpunta niya daw dyan sa rally ay hindi na ito pang i-endorso sa kanya ng INC. For more details, let's watch this. No, I am here not to be endorsed. I am here to join. Bilang isang Pilipino, nakikiisa ako sa purpose nitong rally na ito. Hindi po ako pumunta dito para magpa-endorse or mamumulitika. Pumunta ako dito para ipakita ko yung pagkikiisa ko sa ating mga kababayan. Ito hindi lang naman rally na inatinan ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Marami dito, may mga Muslim pa nga eh. May mga Katoliko. So, doesn't matter po kung anong denomination ka, anong sekta ka. Basta kung ikaw ay Pilipino at gusto mo makikiisa sa mga kababayan mo na gusto ng kapayapaan, sumama ka dito. Hindi man tayo pumunta dito para maghasik ng gulo. Di ba? Pumunta tayo dito para gusto natin ma-achieve ang peace. Magkakaisa at tahimik ang bayan. Sir, ibig sabihin po ba yung slate nyo sa 2025 may commitment din na iwas bangayan muna because you are joining their call for unity? Well, kami naman ay hindi man kami hindi man kami yung
we are not the dominant administration ticket na pwedeng bibira ng bibira. Kami naman ay nagre-react lang kapag kami ay binibira. Huwag mo nyo kaming birahin, hindi kami magre-react. We will concentrate on our job. Focus tayo sa trabaho natin, may mga remaining legislations pa tayo na dapat gawin, so doon tayo mag-focus. Huwag tayong walang... Kami, nagre-react lang kami. Particularly si Vice President Inday Sara, ako, si dating Pangulong Duterte, nagre-react lang kami kung kami ay binibira. Alangan naman, hayaan mo yung mga kasinungalingan na lalaganap yung kasinungalingan, ipalabas mo yung katotohanan. So kaya kami sumasagot dahil gusto namin malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Ginawa pa tayong tanga ni Bato Makabayan. Yung mga binibirado sa kanila Makabayan, nagre-react nang daw sila. Gusto nila na sila lang dito ang titira sa mga Marcos supporter o sa Marcos admin Makabayan. Yun naman kasi ang kanyang point niya. Diba? Yun po ang kanyang ibig sabihin Makabayan. Nasa kanya, okay lang kapag sila po ang titira po sa Marcos admin. Pero kapag sila po ay titirahin Makabayan, supalpalin, magagalit sila. Diba? Nagre-react lang daw sila Makabayan, pero sila po ay nasasaktan. Katulad po kay Sara Duterte, dahil siya po yung unang bumira sa Marcos admin Makabayan, ngayon na siya po ay binliktad na. Binaliktad po ng Marcos admin ng mga Marcos supporter, di ba galit na galit kaagad? Kasi nga sila po yung unang bumira dito. Sila dito ang unang naghanap po ng gulo Makabayan. Correct pa bro, mga DDS? Diba? Tapos sabi pa niya, hindi daw siya naghahangad ng endorsement galing sa INC Makabayan. Hindi daw siya naghahangad, ang pagpunta niya lang daw dyan, sumuporta sa rally ng INC Makabayan. Ginawa pa tayong bobo. Pictures pa nga lang Makabayan. Diba nandyan po sila si Robin Hood, si Bongo, si Bato de la Rosa, meron pang isa, yung si Tolentino Makabayan. Yan na po ay serve as pangangampanya Makabayan. Diba? Sakto naman talaga yan eh. Yan po serve as pangangampanya. Kasi nga, dito po sa mga nagpa-picture sa kanila, siyempre, supporters nila yan Makabayan. So, ang pagpunta niya dyan sa INC sa rally, sila ay naghanga dito ng suporta galing sa INC. Bakit? Si Bato, hindi po nakapasok sa top 12 Makabayan. So, ang pag-asa lang dito ni Bato, yung suporta ng INC. Diba? Sakto ba ang analysis si Ivan? Ang suporta lang po ng INC ang hanapin dito or kakailanganin dito or yung pag-asa ni Bato de la Rosa para siya po ay makapasok po sa top 12 Makabayan. Ngayon, actually yung rally kahapon ng INC, okay na sana yun eh. Totoo lang mga INC members, okay na sana yung rally na yon. Until pumasok, nagsalita na itong si Marcoleta. Doon na po nangyari yung kalitsihan Makabayan. Okay, yung layunin po ng INC rally kasi nga ito po ay para sa kapayapaan, peace and unity. Ito rin po ay magkalitsi-litsi kapag papasukan na po ng mga DDS Makabayan. Diba sinabi ko, how many times? Lalong-lalo na kapag magsalita na sa rally itong si Marcoleta. Kasi siya po ay DDS Makabayan. Nangyari talaga. What do you mean sa Ivan? Ibabakita ko sa inyo. Ang sinabi po sa part po, mayroong portion kasi doon, part of the portion sa speech po ni Marcoleta kahapon Makabayan, tapos sasabihin nyo sa akin, hindi ba to pamulitika? Hindi ba to naging panig sa mga Duterte Makabayan? Kasi nga marami siyang sinabi dito, marami siyang binanggit dito, ito'y pumabor kay Digong at kay Sara Duterte Makabayan. Ang ibig sabihin sa kabuuan ng kanyang speech, pinabangon niya si Sara Duterte. At saka layunin po ng kanyang speech Makabayan, hindi dapat ma-impeach itong si Sara Duterte. For more details, let's watch this. Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo,
base do sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa aboga, the right to counsel? Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang in-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng 4 na komite doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. Sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? O ngayon, mga membro ng INC, meron tanong si Ivan, hindi ba yan pamulitika? Hindi ba yan pababor sa mga Duterte? What do you think? Diba? Mali ba si Ivan ang analysis natin? Kahit hindi nila sabihin mga kababayan ko, kahit hindi nila sabihin dito na yung rally na yan po ay para po sa kapayapaan, peace and unity, kahit hindi nila sasabihin, yan talaga po ay pabor sa mga pro-Duterte mga kababayan. Correct ba, Amrong? Diba? Real talk lang ho, yan po ay pumabor sa mga Duterte. Ulitin ko lang po dito, okay na sana ang inyong rally. Diba sinabi ko, kapag itong si Marcolita magsasalita na, papangit ang inyong rally. Kasi nga, makikita natin dito, siya po ay umipal, siya po ay nag-ingay, kasi nga siya po ay tumakbo makabayan. At kailangan po ng suporta ni Marcolita yung mga INC members. Kaya nga, dinala niya yung tungkol dito sa issue po ng Quadcom makabayan, which is supposed to be, hindi na dapat yan pag-uusapan. Kasi nga, dapat peace and unity ang kanilang tema makabayan. Hindi dapat yung tinitira mo yung Quadcom, tinitira mo yung mga abogado doon, yung mga congressman doon, 'di ba? Yan po'y pamumulitika ng makabayan. At para makumbinsi pa natin dito ang ating mga viewers po ng INC na dito po sa pananaw rin po ng mga DDS,
Sila mismo ang nagsabi mga kabayan na itong isinagawang rally ng INC pabor talaga kay Sara Duterte. Sino nagsabi? Si Ivan? Mismo na po ang mga didis mga kabayan. Ito ang vlog kagabi, live vlog kagabi nila ni EJ siya si EB Jugalbot at saka ito pong si Jovi, yung walang ligo na vlogger mga kabayan, nakalimutan na si Joey nga pala. My friend Joey. Nakalimutan natin. Yung po si Joey na walang ligo mga kabayan, and also yung sa gitna po napakarabid po na DDS. Sila na mismo nagsabi dito na yan po ay pabor po sa mga pro Duterte mga kabayan at kay Sara Duterte. For more details, let's watch this. Ako kumpiyansa ako, no? Kumpiyansa ako doon sa kumpiyansa ako doon sa iglesia pa rin. That while they are not saying that hindi sila kampi kay BBM, hindi sila kampi kay Inday Sara, ganyan-ganyan, ipinili nilang maging rallying point, no impeachment eh. Yun. Di ba? Ay pa sabihin natin on paper, sinasabi ng iglesia na wala silang kinakampihan, sila ay for peace, neutral sila, and things like that. Pero hindi mawawala yung kumpiyansa pa rin ako doon sa iglesia dahil they could have chosen so many other na rallying point. Bakit yung no impeachment ang pinili nila? Tama. Ikaw part it's, no? To the two questions. Meron ka bang nakikitang dahilan na si Martin Romualdez ay isa sa mga rason bakit ginawa ito ng INC? At pangalawa, ano yung opinion mo tungkol sa yun ang mga sinasabi nila? Sabi nga kay Joey, yung ibang kampo dyan sinasabi malamya daw, matamlay daw yung statement ng INC. Pero yun na nga, no? The rallying point of this rally, no, is actually the no impeachment. And the ultimate beneficiary of the no impeachment battle cry is no other than Vice President VP Sara Duterte. So what's your take on both those I tend to agree and also differ in some opinions, no. Unang-una yung true Iglesia ni Cristo, no, ay isang religious institution yan. And siguro sasabihin nyo they have no business or they have no intention to make political stance. Kasi, at the end of the day, no, lalo na yung mga walang religious faith, we see religion and politics as a dividing mechanism. Hinahati-hati niyan yung mga tao. Following that, premise ba, we have to understand that the Catholic faith, they are always making political stance. And then when KOJC became the victim, they made political stance. Now, Iglesia ni Cristo is choosing not to be obvious in their political stand because meron talagang ang kanilang doktrina, I believe, is wala sila dapat political wala silang pinapa-partisan politics. Yun ang kanilang doktrina. Yun ang sinabi sa akin kanina ng ibang mga followers ko. They are for peace and will never make a obvious side. Hindi sila magsa-side. But it all started, of course, nung sa impeachment. Yun yung pinaka-obvious natin. So yun talaga yung nag-ignite nito. No, what I see with what they do is a flexing of their powers. No, at kung ako'y medyo balahura ang bibig, sasabihin ko medyo passive aggressive to, Joey. No, passive aggressive. Parang pinakita ko yung muscle ko pero mabait ako. Wag mo akong this millions of people rallying right now in the name of peace would also be the same people who can immediately turn against this administration if they keep doing this. At sila pa lang yan. So for me, yun ang pinakita ng iglesia nito right now. And because they're so organized, ay nako, napaka-organized nila na isang pitik lang pala mangyayari to. Alam mo yan, Joey? Yung tulog ka ngayon, presidente ka, pwede bukas pala hindi ka na presidente.
So Tama. I think this is what they did here, and I think they're doing a fine job showing the government that wag nyo na uulitin yan ha, kasi may kalalagyan kayo. Passive aggressive, pero it's very successful. 'Di ba? Very, very successful, no? And I agree with you, both of you ladies, no? Okay, so dahil nakita nila yung rally ng INC Makabayan, di ba umabot po ng 1.5 million yata ng mga attendees, more or less. Yun kasi po ano ang nakita nila, or siguro yun po ang estimated Makabayan na umatin po dun sa rally, 1.5 daw ng mga attendees. Dahil nakita ito ng mga DDS, meron silang balak Makabayan na sana makuha nila yung loob po ng INC. Kasi kapag sila na po dito yung magrarally Makabayan, aan sa kanila yung INC. Gustong kunin po ng mga DDS ang INC Makabayan. Kasi according po doon sa mga sinasabi nila, doon sa mga iba po na mga part Makabayan, kasi kapag daw itong magrarally ng ganito po kadami Makabayan, sigurado daw matatanggal sa pisto si PBM. Kaya ang plano ng mga DDS ngayon, kukunin nila yung mga INC members kasi nga marami po yung membro ng INC Makabayan. And speaking of KOGC, nabanggit niya doon Makabayan, biktima daw yung KOGC. Paano naging biktima yung KOGC? Sa mumuno po dito ni Kibuli Makabayan, okay lang ba? Okay lang ba ng mga tao na hayaan na lang itong si Kibuli Makabayan ang kanyang mga ginagawa, na meron siyang ginaganon po doon ng mga babae, hinaharas niya Makabayan, di ba, inaabuso niya? Okay lang ba? Yung mga biktima, nagsumbong na po sa gobyerno natin, nagsumbong na po sa kapulisan natin, tas hahayaan lang si Kibuloy, tas ngayon sinasabi pa niya Makabayan, biktima daw itong KOGC. Hindi naman naging biktima ang KOGC, gonggong talaga eh. At saka dito po napahiya ang KOGC Makabayan. Kasi nga nung time po na sila po ay nag-rally, iilan lang po sila. Dito nilamon sila ng buo sa kahihiyan ng INC Makabayan. Napakalayo talaga. Ibang-iba talaga ang INC po kapag sila po ay mag-rally Makabayan. Pero yung KOGC, yung KOGC, napakalayo talaga eh. Hiyang-hiya ang KOGC. At alam nyo ba, yung taga-KOGC Makabayan, sumama kahapon sa rally. Nakita namin yung mga taga-SMNI, yung membro po ng KOGC na lagi pong nagsisigaw po ng 20 pesos per kilo na bigas Makabayan. Merong post nun eh, Agin Vlog ho yan, isa po kasama natin na pro-admin Makabayan. Kasi na-recognize niya yung face. Na nakita niya ito last time doon po sa Liwasang Bonifacio Makabayan. So yung grupo na yon, sila po ay KOGC at sila po ay pumunta doon sa rally ng INC Makabayan. And speaking o rally ng INC, meron akong isusumbong sa inyo. Mga membro ng INC, sana ito po inyong iimbestigahan. Kasi ito pong si KPL, ito pong si PL na Gunggong Makabayan, di ba kilala man natin si PL? Yung Gunggong po na BBM vlogger noon, tas ngayon bumaliktad na. Alam niyo ginamit niya yung INC at nagpapaka INC member Makabayan. Meron kasi siyang ginamit po na t-shirt. Yung t-shirt po kahapon sa mga isinuot po ng mga INC members Makabayan, gumamit po ito pong si PL. At saka siya po dito ay nagpapaka member ng INC na hindi naman siya membro po ng INC Makabayan. For more details, let's watch this. Oh, talagang kumpleto. Kumpleto sila ng uniforme, oh. Oh, may pati bag? Talaga naman, oh. Ano lokal po kayo galing, ma'am? Malabag po. Ayan, Malabag na galing na. Cavite South po. Ayan, naka-live tayo ngayon sa YouTube, ha? Ayan, meron tayong kaunti lang, 700 live viewers. Wow! Kaunti lang yan. Kaunti. Bukas marami yan. Saan lokal po kayo kapatid? Parang galing pa po yung airport. Mindanao. Saan lokal po kayo kapatid? Parang galing pa po yung airport. Mindanao. Saan lokal po kayo kapatid? Parang galing pa po yung airport. Mindanao. Wow! Kami po ay lokal ng Babayan. Malabag. Ano sa po? Lokal ng Malabag, distrito ng Cavite South. Ayun. Po kami sa Tagaytay City. Kayo lang po tatlo. Saan po yung kasama nyo? Andyan lang po parking namin. Nagala-gala lang kayo. Nagala-gala lang pala kayo, ano? Yes po. Ano po ang page mo? Sa YouTube po, wala po akong Pambansang Loyal. Isang loyal. Opo.
Sa YouTube po. Kikita kayo, tandaan nyo to, nasa 27 minutes, diretso na lang kayo. Pag napanood nyo to, ayan o. Okay po yung oras. Nasa 20 minutes, makikita nyo yung mukha nyo. Ayan, sige po, salamat po. Ayan, sige po. So, ayan ho, mga kababayan. Kasi naka-t-shirt ako ng ano eh. Naka-t-shirt ako ng ganiri, oh. Ayan, oh. Oh. Naka-t-shirt ako ng ganiri, ayan, oh. Akala tuloy nila ano, kapatid ako. Oh, di ba? Nagsinungaling makabayan. Nagpanggap talaga eh. Tapos tinanong siya, sang lokal siya? Mindanao daw. Tarantado talaga itong si PL makabayan. Sinungaling talaga eh. Sana ito no, itong vlogger to, imbestigan siya makabayan. At sino po yung nabigay sa kanya ng t-shirt na yan makabayan. Kasi ang t-shirt na yan, intended po yan para po sa mga INC members. Di ba? Correct if I'm wrong, mga INC members. Di ba? Tapos dito rin po, tungkol po sa aking tanong makabayan, na hindi ba to politika na pamulitika po na rally? Hindi ba to pro Duterte na rally makabayan? Di ba tinanong natin yan? Marami kasing nagsabi at marami rin pong nakakita makabayan na meron pong nagdala na mga tarpaulin at saka isinabit pa nga yung iba na bakit daw merong ganito makabayan? Para sa bayan, protektahan si BP Sara Duterte. BP Sara Duterte Movement. Kasi yung grupo po ni Sara Duterte, ang kanyang mga tauhan makabayan, which is yung grupo ng BP Sara Duterte Movement, pumunta rin po doon sa rally ng INC makabayan. At meron silang dala po na placards, meron po silang dala po na tarpaulin na ganyan, malaki pa makabayan. Diba? Kaya nga maraming nagtatanong kung yan ba talaga ang rally na yan ay pro Duterte or isa bang political rally makabayan. Okay? So before mag-jump po sa ating next topic, painit na po tayo ng painit makabayan. At sa pag-usapan rin po natin, ito pong si Kapitan Gago. But before that, i-shoutout natin, nandyan po si Jovita Bolarde, Yuki 18, Lingling Ziniza, nandyan po si Joanna Navalta, Barbs Morados. I-shoutout natin si Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela. Hi to Delia Ramos from Hong Kong, Shirley Risman, Elmer Pinaranda. Nandyan po si Jawo G, Jelly Mariano, nandyan po si Policarpio Sagon, Hi to Brian Batasar, BUT, Lynn Gonzalez, i-shoutout rin po natin si Marie Osta, Evelyn Garcia, Tessie Vinadas from Dubai, Angelita Holsanger, nandiyan rin po si Noma Homcock, Josephine Gallego, Marilo Binarek from Ilocos Norte, hi to Apolonio Nocido, and hi to Jess Subto from Calamba, Laguna. Okay, so makahabaan ko, dahil po, 'di ba, inatake po ng mga DDS ang ating pong Kongreso makabayan. So dahil po sa nangyari sa rally kahapon, sa rally po ng INC makabayan, which is intended na alam mo natin ang purpose po ng rally kahapon. Pinapatigil na po nila sa isinagawa nila po ng mga hearing or investigation doon tungkol dito kay Sara Duterte, tungkol po dito kay Digong Makabayan. Di ba? Yun po ang intensyon na yun. At saka hindi po ipapa-impeach itong si Sara Duterte. Pero hindi po nagpapatinag si Speaker Martin Romualdez Makabayan. Kasi nga, sa speech niya kahapon, ipagpapatuloy pa rin po nila yung kanilang nasimulan makabayan. Iimbestigahan pa rin po yung tungkol sa confidential funds and also corruption ni Sara Duterte. For more details, let's watch this. And we will scrutinize the alleged misuse of confidential funds, for no peso must go unaccounted for. Let this be our promise. Public trust is sacred, and this House will never betray it. Sa mga umatake sa atin para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabaho na inaatang sa atin ng mamamayan. Hindi tayo atras sa anumang laban para sa bayan. My dear colleagues, this is our moment to rise above partisan divisions and deliver for our people. Let history remember the 19th Congress not for its rhetoric, but for its resolve. Not for the titles we held,
but for the lives we have uplifted. Let us legislate with empathy, govern with integrity, and lead with vision. Let us build a nation where every Filipino, no matter their station, feels the hand of government working for their benefit. And as I stand before you, I see not just colleagues, but partners in a shared mission to build a legacy worthy of the Filipino people's trust and sacrifices. To the Filipino people, I say this: your House of Representatives stands unwavering in its commitment to your dreams and your future. Together, we will ensure that no Filipino is left behind. Walang maiiwan. Sama-sama nating itutulak ang batas ng mag-aangat sa buhay ng bawat Pilipino. Let our work be a testament to what is possible when leaders serve with vision and compassion. Let this Congress be a shining example for generations to come. Again, maraming salamat sa inyo po. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Mabuhay ang Sambayanang Pilipinas. O yan, despite po sa nangyaring rally kahapon ng INC Makabayan, hindi po nagpatinag yung Kongreso. Tuloy na tuloy po yung isasagawang hearing or investigation doon kay Digong and also kay Sara Duterte Makabayan. At tuloy na tuloy na rin po yung impeachment case dito kay Sara Duterte. O di ba kaabang-abang yan? May epekto ba ang rally ng INC Makabayan? Di ba wala pa rin po, hindi nagpatinag yung Kongreso. Kaya nga tingnan nyo yung mga comment dito sa mga Makabayan, yung na mga DDS, sabi nila, wala talaga nangyari sa INC rally. Doon na lang tayo uli sa EDSA Friday Group ng Makabayan. So babalik na lang sila sa rally sa EDSA Friday Group. Kasi nga sila po ay napahiya Makabayan. Kasi nga maraming naghahanga dito at lahat po ng mga DDS naghangad na dahil po sa rally ng INC, matatanggal na sana si PBBM. Pero hanggang ngayon, presidente pa rin po si PBBM. O di ba napahiya yung mga DDS Makabayan, magunggong kasi. Ano na mga DDS? Presidente pa rin po si PBBM. And also, ipapakita ko na sa inyo, ito pong vlog ni Kapitan Gago Makabayan. Kasi wala siyang nagawa. Siya daw ay natulog Makabayan sa kapag ganun sa kanyang mata, naiyak yata. Siya ay naiyak dito kasi hindi po natanggal sa pesto si PBBM. For more details, let's watch this. Yung rally. So, nung natulog ako, may rally na nung may mga tao na may mga nagko-cover ng live, tapos nung nagising ako, dumami na, milyon na nga tapos iba-ibang inover, alam nyo naman, napanood nyo. And then ngayon, nung nagising ako, sino na presidente? Si BBM pa rin. Naiglip ako ng isang oras Sino na presidente? Si BBM pa rin. Okay, kayo naman, peace rally yun Peace nga Nalolomoral nga ako kasi may mga kaibigan ako at mga pro Duterte nandun sa rally. Nakaputi pa Nakaputi pa So, thank you for attending. Thank you for going there, mga FGF na INC na nagrally. Thank you, nandun kayo. Pinagdasal namin kayo thank you. So, paano mo yan? Paano mo i-analyze yan Pagka nagsalita ka, bibirahin ka ng mga tarantado na mga ewan. Okay. Maraming rally, okay. Nationwide, nationwide. Okay. So, ano yung mga mapupulot doon? Para ma-short lang ako para short lang. Ano mapupulot doon? Number 1, nag-set ng standard ang INC rally. Okay. Nag-set na standard.
ngayong milyon ang nag-rally, one will come to think na, wow, kaya palang mag-rally ng ganon. Milyon. Okay. Peace rally. Pero wala namang BBM resign eh. So, status quo. Nag-rally ng ganong karami, and then nagsabi ng hinaing, parang ang feeling ko nung sinasabi mga hinaing, parang alam na natin yun eh. alam na ng buong Pilipinas yan. So, okay, nandun pa rin si BBM, yung susunod na rally, hindi pwedeng mag-rally ang mga DDS ng ganong kakonti. Ng konti pa dyan. Magdedemand kayo ng change in government. Magdedemand kayo ng palitan si BBM. BBM resign, BBM terminated, kung anong gusto niyo isigaw. Contrary do sa tahimik na rally ng INC, hindi pwede yung 100,000 lang. Hindi pwede 10,000 lang. Kasi kung tignan ninyo, yung INC ngayon ang magiging benchmark, batayan, ng buong mundo. Buong mundo. Na para mag-rally kayo na gusto nyo i-ouster si BBM, abe, mas madami dapat dyan. Mas madami dapat dyan. Separation ng church, etc. etc. Bibirahin pa ako sa vlog ng iba, gagawin pa akong content, no? Ngayon, meron pang nagko-content dyan na binibira ako, kondom daw, no? Ginamit. Meron dyan meron pa yung sinabi, tinatakot na ako na huhuli na raw, putang ina nyo, no? Bring it on. Gusto nyo revolution? Bring it on. Gago kayo Subukan ninyo, the moment na pag uminit ang ulo ko na pagdiskitahan ko, yari kayo, no? Bring it on. Ang putang ina ninyo. Abuso kayo, magago kayo, abusado kayo. Oh, di ba? Desmayado makaabayan. Hindi na nga alam paano i-explain eh. Hindi niya alam kung paano re-reactionan makaabayan. Kasi nga, sila po ay naghangad na matanggal na si BBM sa peso dahil po sa nangyaring rally kahapon ng INC makaabayan. Pero ngayon, kahit siya po ay patawa-tawa, pero nakikita natin sa kanyang mata, sa kanyang mukha, pati po sa kanyang expression po ng kanyang kamay makaabayan. Di ba pag ganun sila lagi? Ang ibig sabihin, hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Kasi nga hanggang ngayon, presidente pa rin po si BBM. Walang nagawa yung rally ng INC kahapon makaabayan. Ngayon, dito po sa kanyang sinabi na, di ba siya na po yung nagbahad ng makaabayan, gusto daw natin na revolusyon. Gusto niyo revolusyon kasi nga nakaabot na ba ito sa kanya makaabayan, ang ginawa po ng mga kasama natin po ng mga pro-admin vlogger, i-forward na po doon ang kanyang dalawang video doon sa NBI, doon kay Director Santiago makaabayan. Di ba napag-usapan natin yan, 2 vlogs, sunod ngayon 2 vlogs makaabayan. Itong si Kapitan Gago isinombong na po, malamang sa malamang nakaabot na sa kanya makaabayan. O di ba panic mode na. Tapos ngayon nagbahad pa ngayon. Sige lang, gusto niyo ng revolusyon. Gonggong talaga So anyways makaabayan ko, yan nga ang ibig kong sabihin. Kapag nandun po yung mga DDS, magkalitsi-litsi po yung rally ng INC. Tapos ngayon hindi na po nila alam ang kanilang gagawin. Kasi nga mismo na po nagsabi si Kapitan Gago makaabayan kung paano nila, kung gusto daw ng mga DDS, tingnan nyo, inuudyukan pa niya yung kanyang mga followers makaabayan. Inuudyukan niya ang kanyang mga followers na sila daw ang gagawa dito na mag-host dito kay BBM. Bakit hindi na lang itong si Kapitan Gago ang gagawa makaabayan at siya dito po yung mangunguna? Bakit ang kanya pa mga followers inuudyukan niya? Diba? Gunggong talaga Tapos sabi niya kung gusto daw ng mga DDS matanggal sa piso si BBM sa pamamagitan po ng rally, gagayahin daw ang rally ng INC. Pero hindi katulad daw sa hindi magsisigaw ng BBM Rizal makaabayan. Dapat daw umabot ng milyones na attendees. Paano nila maabot yan? Sa EDSA rally pa nga makaabayan, hindi nga umabot ng 2,000, hindi nga umabot ng 3,000. Tapos ngayon naghangat pa sila ng milyon na attendees makaabayan. Diba? In your dreams, Kapitan Gago.
Okay, hindi nyo mahangad ang ganyan na klase na rally. Iba po yung INC, iba rin po yung DDS. Ang mga DDS, magunggong yon in your dreams, DDS, di ba? So ngayon magkakabahan ko, before na mag-jump po sa ating next topic, shout out natin, nandyan po si Rowena Haines, Idel Toto Baldoesa, i-shoutout natin si Antolin Bibita, Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandiyan rin po si Jemson, si Jemboy, si Jeriel, and Regine Abadawi, Cebu. Guidance card from Rodolfo Ranadarbor of Tansa, Cavite. Hi to Sports Shinobi from South Korea. Nandiyan rin po si Margie Yadao from Hong Kong. And hi to Trinidad Lozano. So kahapon makakabayan, nakita ko po yung vlog ni Takiro Miyamoto. Ito'y after po doon sa rally ng INC. Kasi nga napansin nila na nung nagsalita na po itong si Marcoleta makakabayan, abay nag-alisan daw yung mga tao. Marami naman kasi, totoo lang, marami po mga INC members na maka-Marcos makakabayan. Totoo yan. Marami po mga BBM supporter po na INC members. At marami po mga matitino po na mga INC members makakabayan. Ang iba naman kasi, yung mga DDS, syempre kung ano yung pag-uutak ng DDS makakabayan, katulad rin po doon sa mga DDS supporter na membro ng INC. Sila po ay tataliwas makakabayan. So ngayon, dahil po narinig ang speech ni Marcoleta na kung saan feeling nila na yun po ay pamumulitika na at saka nag-take na dito ng side itong si Marcoleta, which is naging pro Duterte na ang kanyang speech, marami daw nag-alisan makakabayan. For more details, let's watch this. So kami ni Stephen kanina, So pumunta kami kanina ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. So nung una nag-observe kami, okay naman nung una, di ba? Okay naman nung una. Kasi peaceful rally talaga, nakita namin tahimik yung mga tao. Wala tayong nakitang resign BBM o impeach Sara, walang ganun. Oo. Pero nung nagsalita na yung mga speaker, yung unang speaker, yung ministro ata yung una, no? Medyo nakaamoy na kami na parang may iba ata. Pero mas lalo na nung nagsalita na si Marcoleta. So meron akong video, baka i-upload ko mamaya, na nag-uwian yung mga tao habang nagsasalita si Marcoleta. Oo. So ang daming mali sa sinabi ni Marcoleta, no? So ano ba sabi mo doon? Hindi, nung wala si Marcoleta, tahimik lang naman sila. Nakikinig lang sila sa mga banda, mga ganun. Di ba may banda kasi, may mga nagkumanta, may mga nag-perform. Pero nung nagsalita na si Marcoleta, provocative, no? Provocative kasi yung yung datingan niya eh. Ayun, may mga nagsasabi na ng buhaya, mga congressman. Buhayang congressman. Speaker, yan. Si speaker. Si speaker talaga. Si speaker. Oo. So, doon natin makikita talaga na Hindi kasi ako talaga simula pa lang, yung motibo talaga ng rally, alam ko na political yun. Political yun. Pero ikaw, malaman ikaw, nasa gitna ka nung una. Ako nasa gitna ako. Pero alam ng marami nating kapwa supporters na nasa gitna ako. Pero nung rally mismo, anong nang napansin mo? Ayun nga, sa rally naman, nakikita ko naman na yung mga placards naman nila, kung tatanungin ako, magandang paalala sa lahat ng ating mga lingkod bayan. Pero nag-iba na nga lahat ng magsalita na si Marcoleta. Si Congressman Marcoleta. Ang dami nating nakasamang nag-uwian na. Oo, may mga nag-uwian talaga. Kasi nung umuwi kami, kasi ito nagayahan na to eh. Oo. Ano ba, tapos pa natin to? Para hindi na raw kami sumabay sa labas ng tao. Nung nag-uwian kami, nung nagsalita si Marcoleta, umuwi din yung mga nakasabay tayo umuwi. Meron tayong mga kasabay, nasa video ni Boss Takero, no, makikita nyo, ako may video din ako na nasa likod namin, naglalakad na papalayo ang mga ibang kaanib na iglesia. Kasi alam nyo po, marami rin po kasi ng mga membro na iglesia, pro PBBM. Malamang yung mga nagsiuwian, pro PBBM. Sinunod lamang nila ang kagustuhan ng kanilang pamunuan na mag-conduct ngayon ng peace rally. Pero hindi nangangulugan na sila ay anti-gobyerno na o anti-PBBM na. Kaya siguro na marinig na nila yung speech ni Congressman Marcoleta, lalo na nang banata niya ng Quadcom, kasi malinaw talaga mapapanood niyo naman po yan, hindi po ako nagsisinungaling, binanata niya na po ang Quadcom. Ayun na, let's call spade a spade. Wala na po tayong paligoy-ligoy. So, saan nasabi nilang hindi political? Political na nga yung... Political talaga. Political na. Opo. O di ba yan maraming nang-bash sa akin, di ba? Nagko-content ako.
Maraming nababash sa akin na ba't ko masyadong binabanatan yung iglesia. Ako kasi, yung kasi napansin ko, mga talagang political po talaga yung rally. Actually, ang daming mali na sinabi ni Marcoleta. Unang-una, yung budget deficit. Di ba yung, yung numbers tama, na 6 trillion yung budget natin, kasi 5 trillion lang ata yung income. So, ang bobo ni Marcoleta, hindi naman lahat ng kulang uutangin. Hindi ganun yun, ilan lang utangan sa 800 billion lang ata. Hindi 1 trillion yung uutangin natin. Nakalagay sa ano yun eh. Nakalagay sa website ng ano yun eh. Ng kay ano, yung sa budget. Nakalagay sa website. Hanapin na lang natin. 800 billion na yung utangan. At ang tanong dito, nirereklamo niya yung budget deficit. Nung panahon din naman ni Duterte, grabe din yung budget deficit natin. Di ba? Ayun ang point eh. At saka yung isa pang malupit dito, parang parang ito gusto ko reaction ni Stephen. Kanina, parang nahihiya yung way ng pag-speech nga ni Marcoleta at saka ng isang speaker. Parang parang nahihiya lang silang sabihin na wag ituloy yung impeachment. Di ba? Na wag nang wala nang accountability si Sara dapat. Di ba? Yun yung ano kasi yun yung nakakalungkot doon na part na yung accountability maaaring hindi na natin mahanap. Kasi ang impeachment naman ay isang proseso yan. Hindi naman nangangahulugan na kung yan ay mangyayari, sigurado nang may impeach. Hindi naman illegal yun eh. Hindi illegal yun. Nakasaad din sa ating saligang batas. Kapag meron mga grounds for impeachment, talagang mangyayari yan. Hindi. Natawa ko di ba nung habang pinapakilala si Marcoleta, merong magpapaliwanag sa atin dito kung anong impeachment sa abogado. Dinigin ng abogado. Sasabi ko, sana wag si Marcoleta. Kaso nung narinig natin yung abogado, alam na natin. Marcoleta nga. Hindi, ang daming abogadong INC, bakit si Marcoleta pa yung... Akala ko hindi, tsaka siguro baka si Atty. Topacio. Hindi, tsaka yung niya, akala ko, explain niya yung impeachment. Ayun na, kasi ito ayun nung pinakilala si Marcoleta, ang iniisip kong gagawin niya, i-explain niya kung ano yung impeachment, ano yung proseso, hindi niya in-explain in-explain niya kung paano ipagtanggol si Sara, di ba? Ayun ang napansin mo, di ba? Na at ang kanilang tinuturong dahilan dahil kagustuhan nga raw ito ng ating Pangulo. Pero hindi nangangahulugan kasi na ito ang stand ni PBBM, sureball na hindi ito mangyayari sa Kongreso. Dahil being the co-equal of our President, meron pong prerogative ang ating mga kabatas na kung itutuloy po nila, kung may makikita po silang grounds. Tsaka ayaw ba ng ating mga kababayan na DDS, ayaw nyo bang makitang ipagtanggol ng napupusuan yung susunod na presidente ang kanyang sarili? Di ba? Correct. Isang abogada. Maraming abogado na matatalino ayon sa inyo. Kasama na nga ang nag-speech kanina na si Congressman Marcoleta. Sa tingin ko nga, mali ang pagpantinatakbo niya dapat presidente, kung pwedeng mag-presidente na sa 2028 Tingin ko, pag talagang natuluyan si BP Sara na either ma-impeach o yung sinasabi na iba na baka ayaw nang tumakbo dahil marami ng mga nangyayari, baka si Marcoleta na nga ang kanilang patatakbuhin. Napakagaling Hindi, pero ito, meron akong papakwento kay Stephen. Kanina kasi nung pauwi kami kanina, palabas na kami, itong loko-loko na to, nag-video. Kasi bawal live stream dun kasi walang parang may jammer ata. Hindi kami makapag-live stream dun. Itong loko-loko na to, nagbanggit na. Okay na sana nagsalita pa si Marcoleta na muliti ka na. Tapos merong nag-react. May nag-react. So, syempre medyo ibang kasi yun. Kasi kuyog yun Kuyog. Masikip talaga, hindi tulad dun sa EDSA. Nakakatakbo ka, nung kasi kuyog dun. So, ano ba naisipan mo? Ba't mo ginawa? Ako'y nadismaya lang talaga kasi nandun na ako masaya na ako na nagiging mapayapa itong rally. Nanindigan ng ating mga kapatid sa iglesia na ito ay magiging mapayapang rally. At tinupad naman nila. Pero nadismaya talaga ako kay Marcoleta Para sa akin opinion ko, itong mga pinagsasabi niya sa entablado, kani-kanina, parte na rin ng pangangampanya dahil siya ay tumatakbo. Opinion ko lamang yan Hindi. Saka nakakatawa dito. Hindi daw political rally, pero may nagsalitang politiko. Oo, politiko Sana iba na lang pinagsalitaan nila. Diba? Marami abogado Marami ng mga abogadong
INC na hindi tumatakbo ngayon. Oh, so yun nga makabayan, ibig kong sabihin, okay na sana ang rally ng INC. Maganda naman talaga yung layunin po ng kanilang rally, kaya lang napasukan kasi ng DDS. Lalong-lalo na, nandun po yung mga DDS na mga tauhan po ng Digong, di ba? Nandun po sila si Bato, nandun po si Bongo, nandun po si Robin Hood Padilla, nandun po si Bilgica, si Greco Bilgica, makabayan. Siyempre, ito pong si Marcoleta, magpapasikat yung makabayan. Kaya nga, nag-side siya, biglang nag-sidestep ang kanyang speech, doon na siya dumapig, bigla, nakafocus na ho siya kung paano ipagtatanggol si Digong at saka ito pong si Sara Duterte, makabayan. Di ba? Tama talaga ating analysis noon pa man, makabayan. At palagi yang sinasabi na magkalit-silitsi lang yung rally ng INC kapag nandyan po si Marcoleta. Okay? So, ipakita ko rin po sa inyo, makabayan, ate pong good news para maraming alam ang mga DDS na nandito na meron pong ginagawang trabaho ang ating Pangulong si PBBM. For more details, let's watch this. Muling nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa pag-iral ng international law o para sa pagkamit ng kapayapaan sa reyon. Ito'y inihayag na Pangulo sa isinagawang New Year's Vandenor sa Malacanang nitong Sabado na dinaluhan ng mga diplomatic corps. Iginit ng Pangulong Marcos Jr. mananatili ang foreign policy ng Pilipinas na nagsusulong ng kapayapaan habang tinitiyak na nasusunod ang international law na mahalaga para sa paggamit ng kaunlaran. Samantala, inihayag din ng punong ehekutibo ang pagnanais ng Pilipinas na makakuha ng permanenteng pwesto sa United Nations Security Council sa taong 2027 hanggang 2028. Our foreign policy has always been to encourage peace and to foster cooperation, whilst also ensuring that international law is faithfully complied with and permeates all facets of relations amongst nations. For it is only through a rules-based international order that peace and development can be achieved. Our candidature is consistent with our long-held view that we need to further strengthen multilateralism through efforts that will reform the Security Council and revitalize the General Assembly. I take this opportunity anew to convey to your respective governments our earnest request for your support to our UNSC bid. And we hope for your support when the time comes, when we are indeed sitting as a member of the Security Council. Nagkasundo ang Pilipinas, Amerika at Japan na mas palakasin ang ugnayan, partikular na sa larangan ng ekonomiya, maritime at teknolohiya. Kasunod yan ang trilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., outgoing US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Alang palalakasin pa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan ang trilateral agreement ng tatlong bansa. Sa ginawang trilateral leaders phone call kaninang umaga ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama sina outgoing US President Joe Biden at Japan Prime Minister Ishiba Shigeru, nangako ang tatlong leader na ipagpapatuloy ang pagtutulungan para paigtingin at palalimin ang ugnayan sa ekonomiya, maritime at technological cooperation. Kaya naman kumpiyansa si Pangulong Marcos na hindi mapapatid ang nasimula ng Pilipinas, Amerika at Japan. Matatandang noong Abril 11, 2024, nagdaos ng Trilateral Summit sa Washington sina Pangulong Marcos, outgoing US President Biden at dating punong ministro Fumio Kishida ng Japan, kung saan muling napagtibay ang kanilang adhikain na itaguyod ang kapayapaan, ligtas at maunlad na Indo-Pacific region na nakaangkla sa demokrasya, rule of law at karapatang pantao. Buhat ng mapaigting ang Trilateral Joint Vision Statement noong Abril, sabi ni Pangulong Marcos na paunlad ang pagpapatupad ng bilateral at trilateral cooperation ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Kabilang dito ang pagpapalago sa ekonomiya, teknolohiya, pagtugon sa climate change at pagtataguyod sa kapayapaan at seguridad ng tatlong bansa.
Sang-ayon si Biden sa pahayag ni Pangulong Marcos na inilarawan ang kanilang trilateral partnership bilang makasaysayang tagumpay lalo na sa maritime at economic security, technological cooperation at pagtatayo ng mga dekalidad na infrastructure investment. Kaya ayon kay Biden, nararapat lamang na palalimin ang kooperasyon ng tatlong bansa. Kasabay niyan, pinuri niya ang tugon ng Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China sa South China Sea at iginiit ang parehong interes na ipagpatuloy ang partnership at gawing institusyonal ang kooperasyon para matiyak na magtatagal ito. Positibo si Biden na makikita ni US President-elect Donald Trump ang kahalagahan nito. Si Japan Prime Minister Ishiba binigyan diin din na importante ang pagpapalalim ng trilateral cooperation ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Noong Disyembre ay nagdaos ang tatlong bansa ng multilateral maritime cooperative activity na nagpapakita ng kooperasyon na masiguro ang kalayaan sa paglalayag sa Indo-Pacific sa gitna ng tensyon sa South China Sea. Sa pagsisimula ng isang bagong taon, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ating mga kababayan na maging isang bagong Pilipino at maaari anya itong simulan sa pagiging disiplinado. Sa pagpasok ng taon, ano nga ba ang New Year's resolution mo? Diet muna tayo. Kasi sa maraming nakain tong bagong taon at saka Pasko. Bakit gusto mo mag-diet? Para sexy. Makapag-provide pa ako ng mas marami pang services sa company. Siyempre, magiginabang ng pamilya ko rin. Bilang nasa barangay kami, yung pagkakaisa, talalagaan na po natin. Bagong taon, bagong Pilipino. Yan ang tema ng New Year vlog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hinikayat ng Pangulo ang mga Pilipino na simulan ang pagbabago sa pagiging disiplinado. Ang bagong Pilipino ay disiplinado. Disiplinado sa sarili, disiplinado sa sariling tahanan, disiplinado sa lansangan. Binigyan din ng Pangulo ang halaga ng disiplina sa kalusugan, pera at pag-iwas sa pagmamarites. Health and fitness goals sa pagkain, paghawak ng pera, pag-iipon, disiplina sa oras ng mga gadget, disiplina sa pagmamarites at sa pananalita, disiplina sa lansangan, pagdadrive, pagtatapon ng basura. Ano naman kaya ang New Year's resolution ng Pangulo? Ang New Year's resolution ko na para maging mas disiplinado, mas aalagaan ko ang aking kalusugan. Dahil sa dami ng aking ginagawa, bawal talaga magkasakit, bawal talaga na hindi makapasok, bawal talaga na hindi maganda at maliwanag ang inyong pag-isip. Special mention din sa vlog ang mga Pilipino na nagbigay ng karangalan sa bansa, gaya ni The Voice winner Safronio Vasquez na simbolo ng pagiging mahusay ng mga Pilipino. Magaling tayo, kaya dapat ilagay na natin sa ating pag-iisip na ngayon, hindi na pwede ang pwede na. Nakita naman natin, meron na naman tayong champion na si Sofronio Vasquez. Ngayon lang nakilala, napakagaling talaga. Dapat yan ang mga hinahanap natin na mga magagaling at mahuhusay na bagong Pilipino. Ano man ang ating New Year's resolution, paalala ng Pangulo, huwag kalimutan ang pagmamahal sa bayan. Ang bagong Pilipino ay mapagmahal sa bayan. There is a renewed sense of patriotism. Dapat sa ating mga New Year's resolution, lagi nating kasama ang pagmamahal sa ating minamahal na Pilipinas. Mas malalim ang kahulugan ng disiplina at pagiging mahusay kung ito ay nakaangkla sa pagmamahal sa Pilipinas. Okay, so mga kababayan ko, ano ba ang ating New Year's resolution? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, kasama rin po natin, nandyan si Abraham Yanet, Gorgonia Angala, JRN, Merna Borromeo, i-shoutout rin po natin si La Solidaridad, Aida Lopez Insuat, Rons Arreglo Molino Ramos, nandyan rin po si Percy Shalana, Ja Daga, Jaime Ignacio, Haitsu Teresito Lu, Romel Palakay, Tess Tomaliwan, Luni Ereka, Haitsu Bibi Garcia, Bongyu, Summer August, Judith Domas Panya, nandiyan rin po si Janeth D. Narvaez, Jose M. Bornos, Boboy Elmido Costin Sadugyo. I-shoutout natin si Eugene Gabon Bacol, Ivy Alfonso,
Apple Nash, Milagros Vanes, Mercy Calatrava, Elina Cao, hi to Philip Esquivel from San Diego, California. Nandiyan rin po si Dimple Rain S. Ravines, Rolando Olay Diaz Agpawa, Lone NGL, Myria Soriano, and hi to Elsa Hoffman. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Diyos, itinataas ko po sa iyo ang aking pamilya ngayong araw. Hindi ko kayang kontrolin ang lahat ng pagsubok na darating sa kanila. Ngunit nagtitiwala akong iingatan mo sila. Panatilihan mo po silang ligtas at malapit sa iyong puso. Bigyan mo po sila ng lakas at karunungan na kailangan nila upang malampasan ang araw na ito. Naway ikaw ang maging tagapamahala ng aming pamilya. Kung nararamdaman mong pinoprotektahan ka ng Diyos at ang iyong pamilya, magpasalamat ka sa Kanya. Idinadalagan ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.